Isang powerhouse team ang Pilipinas noon sa larangan ng basketball at binabalik lang natin ito sa dati niyang estado at kung titignan natin ay nakaisa na ang Gilas laban sa team ng Australia sa FIBA competition mismo at sa World Championship for Men. Ito pa ang tawag nila noong 1974 sa FIBA World Cup na ngayon. Kung legit source ang usapan, FIBA mismo ang may hawak ng record na nagawa na ng Pilipinas na talunin ng team ng Australia noong 1974. May katagalan ng konti pero ang panalo ay panalo, ang record ay record at maraming mga basketball fans ngayon ang wala pa noon kaya hindi nila alam ang impormasyon na ito maliban na lamang kung tinignan nila mismo sa record ng FIBA at gumawa rin sila ng kanilang sariling scouting tungkol sa Gilas team. Wala palang dapat katakutan ng ating national basketball team laban sa team ng Australian Boomers. Nagawa na ng Pilipinas na manalo noon at dalawang panalo pa nga sana kung ang Pilipinas ang nakalamang sa kanilang laro laban sa Australia rin noong 1964 at kung titignan natin ang score, 2 points lamang ang lamang ng Australian Boomers laban sa Pilipinas at noong 1974 naman dito na pinataob ng Pilipinas ang Australia 101-100 ang final score natin. Nagawa naman ng Gilas na manalo. Pwede nating sabihin na posibleng naging masyadong kampante ang Pilipinas kaya nakahabol at nakalamang ang laro ng ibang bansa o posible rin na naging mabilis ang improvement ng ating mga kalaban pero kitang-kita natin sa datos na ito na nagpapatunay lamang na kayang-kaya ng Gilas Pilipinas na makipag-compete sa high level na klase ng basketball laban sa mga malalakas na mga teams ng iba't ibang bansa sa FIBA. Buti na lamang at pinaalala ni Coach Tim Cone at ng kanyang mga players ng Pilipinas sa isang Asian basketball champion na gagawa rin ng Gilas na manalo laban sa European style basketball teams at ito ay ang team ng Latvia na kung saan pinataob rin ng Gilas ang team na ito. Maging ang Tall Blacks nga kabado rin kapag kumpleto ang lineup ng Gilas Pilipinas, Junmar at kay Soto combo big natin, kontrolado nila ang shaded area kaya naman swabe ang galawan ng bola para sa Gilas team. Mapa-opensa o depensa, iba talaga ang lakas ng Gilas o yung Philippine National Basketball Team natin sa larangan ng basketball noon. Pinakita lang nila na isa sila sa bansa na maagang namulat sa sports na ito. Yan naman, sa kasalukuyan, parehasan na ang estado ng bawat bansa, nagkakatalo na lamang sa lakas ng mga players, sistema at yung inaayunan ng rules ng FIBA. Mga individually talented players na nagiging local player ng iba't ibang bansa, dagdag pwersa sa line-up nila at ito ang bago ngayon. Kailangan na maging maaga ang mga bansa sa pag-recruit ng kanilang mga players para maging kwalipikado sila na maging local player. Yun nga lang kapag magaling ang isang player at nalalagay sa dual citizenship situation ay mas pipiliin nila ang mas malaking bansa kagaya ni na Jalen Green. Alam na natin na priority niya ang USA, nasabi na niya noon pa at second option na lamang niya ang Gilas Pilipinas. Sa local naman tayo at isang malaking boost ang pagkakaroon ng Gilas ng isang kay Soto na makakasama ng isang Junmar Fajardo dahil dito nagsisimula ang lakas ng Gilas. Lumalakas ang opensa, lalong-lalo na ang depensa ng Gilas sa shaded area kapag kay Soto at Junmar ang nasa loob ng paint at nagiging smooth ang galawan ng Gilas, maging ang kanilang perimeter at 3-point offense ay gumaganda nga rin. Para sa atin, kay Soto at Junmar ang pundasyon ng Gilas. Ito ang pinakaugat ng lakas ng ating national basketball team ngayon. Kita naman natin noong nawala ang combo na ito, wala na, sunod-sunod na ang talo ng Gilas. Wala na yung Gilas na nagagawang manalo laban sa team ng Latvia at New Zealand. Hindi na ganon kaswabe ang laro ng Gilas pero ngayon nga na magbabalik na si Kai at makakasama niya ulit si Junmar ay mas gaganda pa ang laro ng ating national basketball team. Magiging malaking tulong ang home court advantage ng Gilas laban sa team ng New Zealand at Australia. Magbibigay ito ng dagdag pwersa sa mga players natin para magawa natin ng halos imposible ang talunin ulit ang team ng Australia. At alam na alam natin, ibang-iba ang atmosphere sa loob ng venue kapag napuno ito ng mga Pinoy basketball fans. Talagang dumadagundong ang arena sa bawat matagumpay na play ng Gilas. Mapa-opensa man yan o depensa, mababa ang chance ng Gilas na manalo pero yung chance na iyon ay hindi nga zero chance na posibleng makaisang panalo. Mahigit sa 50 years na nga tayong hindi na nanalo laban sa team ng Boomers at sa 7 games na nakarap natin sila ay 1-6 ang score kaya naman isang chance o pagkakataon para makaisa ulit ang Gilas laban sa team ng Australia sa loob ng 50 years mahigit. Nagulat nga rin tayo noong nalaman natin na nagawa na pala ng Gilas na manalo laban sa team ng Australian Boomers sa FIBA World Cup pa nga mismo o FIBA World Championship. Ito ang tawag nila noon sa FIBA World Cup na ngayon. At noong nalaman natin ito ay lumakas ang loob natin na kayang-kaya pala ng Pilipinas na manalo kagaya ng sa Latvia. Sino ang nag-akala na mananalo ang Gilas sa larong iyon at sa harapan pa nga ng mga fans ng kalaban sa kanilang home court pa nga mismo.
naniniwala tayo sa nasabi ni Coach Tim Cone na kapag kumpleto ang kanilang lineup ay kayang-kaya nilang manalo laban sa mga malalakas na mga teams at kahit na sila pa ang dihado ang Gilas ay may laban pa rin laban sa malalakas na mga teams at kahit na sila pa ang dihado ang Gilas ay may laban pa rin sila para manalo basta kumpleto lamang ang lineup natin. Sa nagsasabi na imposibleng manalo ang Gilas laban sa team ng Australian Boomers ay magbasa rin kayo. Puntahan ninyo ang page ng FIBA nang sa ganoon ay madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa Gilas team at ulitin lang natin nagawa na ng Gilas Pilipinas na manalo sa World Championship ng FIBA o FIBA World Cup na ngayon laban sa team ng Australian Boomers.